Hello! Magandang hapon, gabi na pala sa inyong lahat. Ako si Jun and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin itong panukala o parang suggestion ni Yorme kung saan matutuldukan na yata itong pagbabaha sa Pilipinas. Hindi lang sa Maynila, sa iba't ibang parte ng Pilipinas na karaniwang binabaha. Napakaganda po ng idea na naisip ni Yorme. Kung saan, sa LGU na lang, ibabagsak ang pondo at ang full responsibilities dito po sa pagtugon sa baha. Kasi, ang nangyayari po, kapag national ang namamahala sa flood control project, ang nangyayari, pinakikialaman ng mga buhayang congressman. Okay? At kapag pumalpak na, walang nangyari, baha pa rin, may budget, may pondo, may flood control project, pero tuwing uulan, baha pa rin. Ang nangyayari, nagsisisihan lang ang MMDA, DPWH, at si congressman. So sila magsisisihan, so walang napapanagot, walang nananagot. Okay? So kung ang full responsibility ay mapupunta na sa mayor at ang mayor na ang mamamahala sa flood control project, at kapag pumalpak, walang nangyari, walang progress. Kumbaga, ang baha dati hanggang bewang, at nung nagkaroon na ng pondo si mayor, in-implement na yung project, and then ganun pa rin yung baha, hanggang bewang pa rin, walang progress, hindi man napababa or hindi nawala yung baha. Ang sisisihin lang si mayor. Hindi po ba napakaganda? Kasi ang tagal-tagal na, ilang taon na, ilang dekada na, binibigyan naman ng pondo, pero hindi na tutugunan, hindi na susolusyonan ang problema sa baha. So, mas maganda, ibahin naman natin. 'Di ba? Ibahin natin. Kaya lang kumontra si si Joel Chua, alam mo na. Alam mo na pag ganyan ng ang ginagawa ng isang politiko, lalo na congressman. Alam mo na. Kasi mawawalan sila. Ang tindi, no? Kumbaga, itong si Mayor talagang nakikitaan natin may malasakit. Pero yung mga buhayang congressman, ang titindi. Hindi na nahihiya. O sabi nga ni Marcos Jr., mahiya naman kayo. Kasi nakikita namin, mga walang hiya na kayo eh. Hindi na kayo nahihiya eh. Di kayo naaawa. Lalo na sa Maynila, mga kababayan yung congressman sa Maynila. Hindi kayo naaawa sa taong bayan na tuwing uulan, laging binabaha. Parang wala talaga kayong malasakit. Wala talaga kayong awa. At gusto nyo, kayo pa rin. Kayo pa rin ang makialam diyan sa pamamahala, pagtugon sa baha. Pero wala namang nangyayari. So, mas maganda, ibahin naman natin. For a change. Diba? At baka masolusyonan na itong pagbabaha, lalo na sa Maynila at dito sa Malabon. Kung mayor na lang ang mamamahala, babagsakan ng pondo mula sa national ang mga mayor, siyempre yung hindi siguro binabaha, hindi na siguro bibigyan ng pondo, maintenance na lang. Kasi ang nangyayari, kapag mayroon ng pondo, ang mag-i-implement ang DPWH, yung pondo galing kay congressman, di may cut na. Ngayon, si DPWH, kukuha ngayon ng kontraktor. Di ba sabi ni Magalong, yung congressman, siya na rin yung kontraktor. O di ba merong ganon? O, pag kumuha si DPWH ng contractor, ito yung i-repair ni congressman. Ito yung kunin mong contractor. Sa buhatan na po eh.
Sabwatan na po ang nangyayari. At kapag inimplement na at mayroon ng pondo, may project na, at kapag inimplement na, ang magme-maintain naman MMDA. Pero marami pong flood control project na si mismong presidente na ang nagsabi sa kanyang SONA na yung iba, guni-guni lang. Diretso sa bulsa yung pondo. Ang kakapal, di ba? Ang titindi, wala talaga. Wala talagang project, pero may pondo. Ang tindi, di ba? Naalala ko nga noong panahon ni Noynoy yun eh. Nakatira pa kami dati kami nakatira sa Quezon City. No? Doon sa Quezon City, hindi ko nasasabihin ko anong district. Basta panahon ni Noynoy Aquino yun. Ano to eh, nabalita ito eh. Lahat ng TV News, TV Network, binalita ito eh. Mayroon doon, mga kalye, mga drainage, na ang ginawa, binarahan, nilagyan ng mga malalaking bato, yung drainage. At may mga sako na may bato rin, na maliliit na bato. Pero yung malalaking bato, hindi mo na isasako yun. Nilagay doon sa imbornal. Nilagay sa drainage. At maraming drainage ang binarahan. At nung nagbaha kasi doon eh. Nagtaka sila, hindi naman dati binabaha. Nagbaha. So tinignan nila yung drainage, yung imbornal. Na-discover nila. Sinadya po yung, kumbaga, mayroong nag-create ng baha. Yan, ito yung palagi kong sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi. Kapag may baha, may flood control pondo. Kapag walang baha, siyempre, hindi ka magkakaroon ng pondo. Kaya questionin ka eh. O hindi naman nagbabaha sa distrito mo. Bakit gusto mong magkaroon ng flood control project? Diba? Kadalasan, maintenance lang. MMDA na po ang nagpapatupad no, nag-i-implement. Maintenance sa pumping station at mga ilang pumping station lang yan. Hindi kagaya sa Maynila at sa Malabon. Sa Maynila, ang pumping station dyan nasa 24 yata, sabi ni Yorme. At sa Malabon, nasa 17. Sila talaga yung laging binabaha, kaya sila yung maraming pumping station. Yung iba, ilang-ilang peraso lang. Yan po ang ginagawa. Antitindi, walang awa. Wala talagang awa. Hindi ko yun makakalimutan. Sa Quezon City. Nag-create ng baha. Tinakpan yung mga imbornal para bumaha. Para magkaroon siguro sila ng flood control project para makakuha ng pondo. Ang nangyayari kasi dito sa mga kalakaran sa mga politiko, kapag election kasi, paramihan na ng pera, paramihan na ng pondo. Halimbawa, ikaw ay isang tapat naman na naglilingkod. At dahil hindi ka korap, wala kang gaanong kayamanan. 'Di ba? Hindi ka bilyonaryo. At nung ikaw ay magre-re-elect na, may isang tatakbo na bilyonaryo, kapag pera na ang pinagana, alam mo parang dihado ka na eh, kahit incumbent ka eh. Tapos wala kang pondo. Konti lang ang pondo mo, tas ang makakalaban mo, bilyonaryo, talagang maraming pera. Hindi naman garantiya yun, kapag marami kang pera, ikaw na mananalo. Hindi naman garantiya yun. Pero yun yung kinatatakot nung mga, halimbawa, congressman, halimbawa lang, nung mga congressman na wala namang ginagawa sa distrito nila. Yun ang kinatatakot nila. Kaya, ang ginagawa nila, mangungurakot na lang para meron silang panlaban in case na may makatapat silang maraming pera. Yun yung nakikita ko eh. Saka iba na election ngayon. Iba na kampanya. Antitindi ng gastos talaga.
Yung bang magkakandak lang, magsasagawa lang sila ng rally, no? Campaign rally. Talagang makikita mo yung gastos sa kampanya. Ang tindi ng gastos. Kaya palakihan ng pondo, pag malaki pondo mo, mas ano ka, mas lamang ka. Pero hindi nga garantiya yun na mananalo ka na. So, kung ang mamamahala sa flood control project ay wait lang ay ang mayor na, wala nang ibang sisisihin. Kumbaga full responsibility wala nang ibang politikong makikialam, wala nang ahensya ng gobyernong makikialam. Hindi na makikialam ng DPWH, MMDA. Hindi na. Kay mayor na lang. At kung sakaling wala ngang progress, palpak, walang pagbabago, si mayor, madali mong dispatchahin. Madali siyang dispatchahin ng mga constituent niya, mga kababayan niya. Hindi na yan mananalo, hindi na yan iboboto. Lalo na kung dating ganito lang yung baha, hanggang bewang lang, tapos lampas ulo na. Ibig sabihin, may pondong binigay ang national government, tapos lalo pang naging grabe ang baha, di palpak yun. Ano nangyari sa pondo? Hindi ka na ngayon iboboto ng mga kababayan mo sa iyong syudad. So, nandoon, mayroong sisingilin ang taong bayan. Mayroong pananagutin. Hindi kagaya kapag sa national government ang nag-implement, magsisisihan lang. Sisisihin ni congressman yung DPWH. Ito nga yung kinikwento ni Yorme. Mayroong in-interview sa radyo yata yun, sa TV. Taga District 2 daw sa Maynila. O taga District 2, parang Valeriano ba yun? Yung sinabi, si Yorme nagsabi nito Noong ini-interview na siya, wala siyang alam. Wala akong kinalaman dyan. Yung DPWH ang may kasalanan. O kita mo yan? Hindi na umaamin yung nagtuturo na yung si congressman. Nakita nyo? O siyempre, aamin ba yung DPWH? Hindi rin. Baka ituro yung yung MMDA. Ang MMDA nangangalaga, nag-ooperate ng pumping station. O palpak yung MMDA. Malilito ang taong bayan kung sino ang sisisihin. Siguro ito talaga yung kanilang scheme, strategy. Kailangan mag-cooperate tayong tatlo, no? Kapag pumalpak at alam naman nilang papalpak kasi kukurapin nila yung pera, magsisisihan lang tayo, magtuturuan lang tayo, malilito na ang taong bayan. Yun yung kanilang strategy scheme. Di ba? Ang galing din no? Kapag kasamaan, kabulastugan, mayroon talaga mga henyo dyan. Ang titindi. Talagang mga pinaplano nila yan. O wala nga namang masisisi. O maguguluhan nga naman ng taong bayan. Ito na yung pinaka magandang naisip ni Yorme. At sana sang-ayunan siya ng ibang mayor. Halimbawa, si Leni Robredo, mayor siya ngayon. Di ba, parehas naman silang tumakbo ng pagka-presidente. Naolats nga lang. Sayang nga, dapat si Yorme na lang pala. Nabudol pa tayo nitong tambangag na to. Dapat nga si Yorme na lang, kaya lang. Makikita mo talaga may malasakit si Yorme. Manood kayo ng mga videos niya sa YouTube, sa Facebook. Ayan, may mga nag-upload naman. Ang linis na ngayon ng Maynila. Parang isang buwan pa lang si Yorme o wala pang isang buwan. Di ba? Makikitaan mo talaga siya ng malasakit. Pero siyempre, iba kasi yung pagka-president, iba yung pagka-mayor. So dapat manatili lang siya diyan sa Maynila hanggang third term. Kasi sayang kung baka tumakbo na naman siya presidente,
Siguro hindi na yan, no? Dapat makipag-collaborate yung sumang-ayon yung ibang mayor kagaya nga ni Leni Robredo. Dahil binaha din sila, di ba? Nakaraan, nag-swimming din yan si Leni. Siyempre, alam mo na, photo option. Nag-swimming din sa bahayan nakaraan, di ba? Natandaan nyo yun. At andyan pa yung yung mayor ng Malabon sa Pasig ba, kay Biko. Binabaha ba sa Pasig? Dapat bit-bitin nila itong idea ni Mayor at isulong nila sa Congress or sa Senado. Pero tiyak maraming kukontra dito talaga. Si Joel Chua nga ay kumontra na. Ang dapat daw talaga ang mag-implement yan ay national government. Kasi kapag LGU, magkakaproblema. Umangal na. Kumontra na si Joel Chua. Siyempre, mawawalan sila ng racket. Mawawalan siya ng racket. Kapag full responsibilities, full magi-implement, nag-i-English pa kasi. ay ang LGU, local government executive, mawawalan ng papel ang mga congressman. Siguro ang laki talaga ng ang laki ng kinikita nila diyan. Parang hindi bababa sa billion talaga yung ay nako. Ang hirap pala ng bagong kain ka, magba-vlog ka. Nakakahingal. Matalsik palaway. Nakakahingal. Saka ang init. So yun. Yun lamang po sa ngayon ang ating iba-vlog. Natuwa lang talaga ako sa idea. So for a change. Ba? Wala nang nangyayari sa sa bahay. Hindi naman natutugunan eh. For a change, ibigay na sa mayor. Ang mayor na lahat. Si mayor ang gagawa ng pumping station. Si mayor ang magme-maintain ng pumping station. Si mayor ang mag-o-operate ng pumping station. Dapat nga mayroon pang catch basin. Meron po dapat. Alam nyo sa BGC, di ba, pinakita na yan ng media. Baka may makuha tayong picture. Ayan, ipa-flash natin sa screen. Ang alam ko, hukay sa BGC, parang 4-story, 5-story. Biruin mo. Pag halimbawa, 4-story building o 5-story building, ganun kalalim yung hukay. At pag umulan, dapat maayos ang drainage. Kaya shoot ang tubig ulan doon sa catch basin. So, mahihirapan ng mapuno yun. Depende na lang kung tuloy-tuloy ang malakas na ulan. At kapag napuno yun, doon lang babaha sa BGC. At kung umapaw nga yung hukay doon, catch basin doon, baka bumaha lang ng hanggang 1 dangkal. Ganun lang. Pero ilang taon na ang BGC hindi naman binabaha. Ibig sabihin talagang hindi napupuno yung catch basin nila. Mas matindi rin sa Japan. Kung may makuha tayong picture, pa-plus natin sa screen. Intindi rin ng catch basin sa Japan. Yan ang kailangan natin. Alam mo, meron sa Maynila na paglalagyan yan sa Luneta. Kasi sa BGC, yung catch basin nila, yung sa tuktok ay sa ibabaw part, nandoon yung catch basin part. Kasi hindi ka na pwede magtayo ng building dun eh. Kaya lang, kailangan part na lang. O di sa Luneta part, wasakin muna yung Luneta at maghukay doon. Si Rizal, mo muna. Itabi mo muna si Rizal. At maaayos naman yun. Napakagandang catch basin nun.
itong Luneta Park. Basta maaayusin din yung drainage. So, lahat na ng tubig, doon na. Ng tubig ulan, doon na pupunta. Yun ang pinakamagandang solusyon para mawala ang baha. Bumaha man doon gaano na lang. Gasakong na lang ang magiging baha. Yun talaga yung solusyon. Napakagandang drainage and catch basin. Okay? Alright. Oh, ito pa pala, no? Si Madam Hanilet Abansenya, yung asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay suspendido raw sa pagdalaw kay Pangulong Duterte diyan sa Dahig. Dahil parang inakusahan ni Kopman si Madam Hanilet na parang meron daw nilalabas na information or parang nakikialam sa kaso. Hindi ko rin masyadong maintindihan yung kwento ni Hanilet. Pero nung kinumpronta niya si Kopman, sabi niya, wala akong ginagawang ganyan, wala akong ginagawang ganyan. At nung tinanong niya si Kopman, ano ba yung sinasabi mo sa akin? Wala din naman masagot si Kopman. So, nakakalito. Nakakapagduda tuloy dito kay Kopman. Biruin mo, ikaw, abogado ka. Ang kliyente mo, si FPRRD. Diba? Yung asawa ng kliyente mo, babawalan mong dumalaw, isususpindi mo. Hindi ba dito sa atin, sa Pilipinas, ang lawyer, ang boss mo, yung kliyente mo. Pero parang doon sa ICC, parang sila yung boss. Parang mali. Parang sunod-sunuran. Ganyan na talaga ang tingin sa atin. Dahil third world country tayo, mahirap na bansa tayo. Kahit dating presidente, parang ang tataas ng ere ng mga western. Yan yung turing sa atin ng mga taga-western. Kahit na American, kahit nasa Pilipinas yung Amerikano, pag tinawag yung Pinoy, parang wala, walang galang. Ang tingin sa atin, napakababa. Siguro kung nagtuloy-tuloy lang si Pangulong Duterte, kaya lang nga, matanda na ngayon. Medyo umahon-ahon na tayo at magiging hindi na tayo mamaliitin ng ibang lahi. So, nakakapagtaka itong si Kopman. Bakit sobrang higpit, sobrang secret naman ng kaso ni Tatay Digong dyan sa ICC? Parang nagtataka lang ako. Sobrang secret, sobrang confidential ng kaso. Samantalang ngayon parang lahat na dapat ng information na ibabalita Pero ito secret, parang ayoko namang mag-isip ng negative, pero mag-iisip ka Parang na yung nangyayari. Parang wala na akong tiwala dyan kay Kopman. Yun ang gusto kong sabihin. Kasi kaya nag-iingat din ako ng sasabihin. Ayoko namang magsabi ng negative. At yung kwento ni Madam Hanilet, yung ganito ni PRRD, malalim na daw. Yan, yung ganyan. Yung dito, malalim na daw. Ibig sabihin, payat na payat na. Ayaw ko rin mag-isip ng negative. Dapat positive lang tayo. Meron talagang matinding pinagdadaanan ngayon si Pangulong Duterte, yung mga anak niya, si BP Sara. Isipin mo, yung tatay niya siguro tuwing gabi bago matulog yun, naiisip lagi niya yung tatay niya.
at itong pamilya Duterte. Walang ibang sisisihin dito at walang ibang mananagot dito kundi si Bongbong Marcos. Siyempre damay na yung mga kapulisan niya, sila Boying, mga Rimulya, sila Torre, damay na yan. Pero si Bongbong talaga ang dapat managot dito. Ang dapat sisihin. Kasi hindi naman kikilos yung mga yan kung walang utos ng presidente. At ang hinala pa natin at ito'y nababalita na ang Amerika ang nakikialam dito sa politika sa Pilipinas at mukhang ang Amerika ang nagpopondo, ang Amerika ang kumbaga may mga machinery sila rito na mga media. May mga media sila dito sa Pilipinas na naiimpluwensyahan ng Amerika. Siyempre may pondo rin yan na bumabanat kay BP Sara. Hindi pabor ang Amerika na isang Duterte na naman ang maging presidente dahil lalo na pahayag na si BP Sara na ang kanyang foreign policy ay independent policy. So once na independent policy, pwede tayong makipagkaibigan, friends to all, sa China, pwede rin naman sa Amerika, at sa ibang bansa pa, like Russia. Alam nyo, sa Russia, ang mura ng langis na binebenta ng Russia. Kaya, saan ba nabalita ito? Doon sa ano yata kay Ana Malindog Uy ba yun? Ana Malindog. Parang siya yung in-interview dito. Talagang tinatrabaho. Madalas malamang nito CIA sa Amerika ang tumatrabaho, nakikialam dito sa politika sa Pilipinas. So matinding laban ito kung ang kalaban ni matagal na po nakikialam ang Amerika sa eleksyon dito, sa politika dito sa sa Pilipinas. Matagal na kasi ang kalaban talaga nila pagdating sa trade, pagdating sa ekonomiya, ang China. Actually, talo na sila ng China. Talo na po talaga. Kaya ang ginagawa ng Amerika, propaganda. Ginagamit ang Pilipinas. Ayan, makikipagbanggaan yung barko ng Pilipinas para maging masama ang Amerika sa mata ng buong mundo. No? Kapag naging masama na ang imahe ng China, maaring maapektuhan yung kanilang ekonomiya. Maaring mag-back out yung, alam mo ganon, nagdadrama rin yung yung propaganda ng Amerika Kaya lang hindi pa rin. Hindi pa rin natitibag ang China. In fact, ang Amerika may utang na sa China. Kaya lang pagdating sa gera sa ekonomiya, gera pa rin sila. Pero hindi nila, walang plano ang Amerika na gerahin ang China. Marami nang nagsabi, hindi nila kakayanin Bakit? Kasi ang gera, kailangan mo rin ng maraming pera. Mukhang mas marami mas marami ng anong tawag nito? Mas marami ng pera ang China ngayon kaysa sa Amerika. All over the world ang kanilang trade business. All over the world ang kanilang market. Lahat na po ng bansa sa buong mundo.
sinusuplayan nila ng kanilang mga produkto. Tignan mo na lang sa sa Africa, yung mga bansa sa Africa, puro China yung mga produkto. Kaya kung tayo makatisod ng mga proyekto sa China, ang ganda. Popondohan ng China, siyempre may tubo yun. Kailangan magaling ka rin negotiator. Mas maliit na tubo, mas maganda. At yun babayaran ng Pilipinas paunti-unti for about parang 25 years, 30 years, 40 years, ganun po yung mga dyan, mga agreement dyan. So, okay. Sabado nights, video okay day. Video okay night. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye-bye. See you next time.